In nomine Patris, Filii, Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, sa mga panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus sa kanyang mga lagad ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag maghinawa sa isang lungsod. Wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungan, hinihingi ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa akong mainis sa kapaparito niya. At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom, hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi. Bagamat tila nagtatagal iyon, sinasay ko sa inyo, agad niyang igigawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya? Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sa talinghaga ng panahon ng Panginoon, tungkol sa pano at ang masamang hukom, ipinakita ni Jesus ang kahalagahan ng hindi pagsuko sa panalangin. Bagamat ang hukom ay walang takot sa Diyos at hindi gumagalang sa tao. Sa kalaunan ay ibinigay niya ang katarungan dahil sa patuloy na pakiusap ng balo. Ipinapakita ng talinghaga na kahit na ang mga kasalanan o hindi matuwid ay nakikinig sa patuloy na pagpapakita ng pangangailangan. Higit pa, ang Diyos na makatarungan at tapat na magbibigay ng katarungan sa kanyang mga hinirang. Ang mensahe ng Panginoon ay isang palaala na kahit na sa panahon ng pagsubok ay tila matagal na paghihintay, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Dapat ay patuloy na magdasal, tiwala sa Diyos at maghintay ng kanyang tugon. Ang tapat na pananampalataya ay hindi pagsuko sa panalangin, ay mahalaga sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Sa ating buhay bilang mga Katoliko, ang talinhagang ito ay nagsasabi sa atin na dapat ay laging magtiwala sa Diyos at patuloy na magsikap sa panalangin sa mundong puno ng pagsubok at kawalan ng katarungan. Kailangan natin patuloy na humingi ng tulong at gabay sa Diyos. Marami sa atin ang nakakaranas ng mga paghihirap at sa kabila ng mga hamon, minsan ay nagiging mahirap magtiwala at maghintay sa tamang oras ng Diyos. Ngunit tulad ng sa talinghaga, ipinapaalala ng Panginoon sa atin na ang Diyos ay hindi magtatanggi
at laging magbibigay ng katarungan sa tamang panahon. Sa unang pagbasa, ipinahayag ni San Juan ang kanyang pasasalamat at papuri sa mga mananampalataya na nagsisilbing tapat sa kanilang pananampalataya at sa mga tumutulong sa misyon ng Iglesia, lalo na sa mga naglalakbay upang maghatid ng mabuting balita. Ipinapakita sa atin ni San Juan ang kahalagahan ng pagbabalik loob sa Diyos at ng pagiging tapat sa mga gawaing misyonaryo ng Iglesia. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi ito rin ay upang maglingkod at magpatutuo sa iba. Bilang mga Romano Katoliko, sa kasalukuyang panahon, ang talinghaga ni Jesus at ang aral mula sa 3 Juan ay nagsasabing dapat tayong maging matatag sa ating pananampalataya at magtiwala sa katarungan ng Diyos. Sa mga pangyayari ngayon, maraming tao ang nakakaranas ng paghihirap sa aspetong personal pampolitika upang ekonomiya. Gayunpaman, ang Diyos ay tapat at siya ay hindi magtatanggi. Ang ating pananampalataya at panalangin ay magbubukas ng pintuan ng pag-asa at pagpapala mula sa Diyos. Mga halimbawa sa kasalukuyang panahon. Una, pagpapalaganap ng mabuting balita sa kabila ng mga pagsubok. Sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap ng ating bansa, marami pa ring mga Katoliko ang patuloy na naglilingkod at nagpapalaganap ng pananampalataya, katulad ng mga misyonaryo at mga komunidad ng pananampalataya na hindi sumusuko sa kanilang misyon, gaya ng mga naglilingkod sa mga komunidad ng mahihirap o mga nasasalanta ng kalamidad. Pagtiwala sa Diyos sa kabila ng mga hamon sa buhay. Halimbawa, sa mga magulang na may mga anak na may sakit o nahihirapan sa buhay. Ang patuloy na panalangin at pag-asa sa Diyos ay nagbibigay lakas upang magpatuloy sa buhay. Ang kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos kahit na matagal at mahirap ay isang halimbawa ng hindi pagsuko sa Diyos. Pangatlo, paglilingkod sa kapwa sa ngalan ng pananampalataya. Ang mga Katoliko na nagbibigay ng kanilang panahon at yaman para sa mga nangangailangan, komunidad o mga mahihirap ay nagpapakita ng buhay ng pananampalataya na hindi sumusuko at patuloy na nagtitiwala sa Diyos. Sa kabila ng mga hamon, patuloy silang naglilingkod at nananalig na ang Diyos ay tutugon sa kanilang mga dasal at pangangailangan. Ano dapat natin gawin? Patuloy na magdasal at magtiwala sa Diyos. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa at patuloy na humingi ng tulong sa Diyos dahil sa kanyang tamang oras. Makakamtan natin ang katarungan at mga pagpapala. Una, magpatuloy sa paggawa ng mabuti at paglilingkod sa kapwa. Gaya ng mga dapat na mananampalataya na ipakita si San Juan
Tayo rin ay tinatawag ni San Juan na maglingkod at maging tapat sa ating pananampalataya. Hindi lamang sa ating personal na buhay, kundi pati na rin sa komunidad. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, sa iyong walang hanggang kabutihan at habag, idinudulog namin sa inyo ang lahat ng mga nanonood at makikinig sa mga sandaling ito. Loobin mo po sila at maantig ng iyong presensya at patnubayan mo ang kanilang mga puso tungo sa tunay na pagbabalik loob sa iyo. Ipadama mo sa kanila ang iyong liwanag na magdudulot ng pag-asa at bagong simula. Ama, para sa mga nagkakasala, hiniling namin ang iyong banal na awa. Patnubayan mo sila sa landas ng pagsisisi at bigyan ng lakas upang magbago at muling magtiwala sa iyong dakilang pagmamahal. Naway tanggapin namin ang iyong kapatawaran ng may buong pagpakumbaba at maging handa na magpatawa din sa iba. Hinihiling din namin na ang iyong mga milagro ay dumaloy sa amin ngayon araw, hindi lamang bilang matanda ng iyong kapangyarihan, kundi bilang patunay ng iyong walang hanggang pagmamahal at pangako sa iyong mga anak. Palakasin mo ang aming pananampalataya at pag-asa nang sa gayon ay maging buhay na saksi kami sa iyong kabutihan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anong mga aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!